Sa presensya mo, balik ang patando, ang kasing-kasing mo. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katabawan, tinuod nga kalipay. Lagi pangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang matamis mong pag-igugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Nahidlaw ako sa presensya mo, diwata sa patando, ang nagkipusoon ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Lagi pangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang matamis mong pag-igugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang matamis mong pag-igugma. O Jesus, ikinahanglan ka. O Jesus, ikinahanglan ka. Magandang umaga po muli sa ating lahat at Happy Sabbath! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Ang topic po natin ngayong umaga ay chapter 15 ng Christ Object Lesson na may pamagat na this man receiveth sinners. So ito po ay base sa Luke chapter 15 verses 1 to 10.
So, yung una po nating pag-uusapan ay patungkol sa parable of the lost sheep. So, dito malalaman natin kung sino ba yung tinutukoy na mga nawawalang tupa at kung sino ba yung shepherd o yung pastol at ano yung ginagawa o kailangan gawin ng isang pastol para mailigtas niya yung kanyang tupa. So, usually, yung mga tupa, kino-consider sila na isang mahina. Kumbaga, hindi sila kasing talino ng ibang mga hayop, lalo na pagdating sa daan. Kasi mas komportable yung mga tupa kapag iisang grupo sila o kumbaga, sama-sama silang naglalakbay. So, kapag nahiwalay sila sa flock o sa kawan, nalilito sila at natatakot. At kapag natakot sila ay nagpapanik sila at kung saan-saan sila tumatakbo. Kaya mas nalalayo sila doon sa mga kasamahan nila at mas nahihirapan silang makabalik. Kaya di ba yung mga tupa pag makita natin, sama-sama talaga sila kasi nga naliligaw sila kapag mag-isa lang sila. So wala silang sense of sense of direction. So hindi sila magaling mag-navigate sa daanan. Kumbaga hindi sila matandain sa mga landmarks. Di ba may mga tao na gano'n na kahit ilang beses nang nagbabiyahe-biyahe, hindi pa rin nila natatandaan. At ang mga tupa, kino-consider din sila na isang mga helpless na mga hayop. Kasi hindi nila kayang iligtas yung kanilang mga sarili kapag nandyan yung kanilang mga predators. Halimbawa, merong mga oso, kaya merong mga wolf or mga lobo. Di ba, wala naman kasi silang matatalas na kuko or mga ngipin. At hindi rin sila mabilis tumakbo. So, makikita doon na napaka-helpless talaga ng mga tupa at kinakailangan nilang dumepende sa iba para sila ay maligtas. So, kaya nga merong mga shepherd o pastol at yung ibang mga shepherd, meron pa silang kasamang aso. So, sila yung naggagabay at nagpoprotekta doon sa mga tupa dahil kung wala ang mga pastol, ang mga tupa ay gagala at maliligaw at maaaring mamatay dahil walang magliligtas sa kanila. So, isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Kristo upang makinig. At ito namang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay nagbubulong-bulungan. So, sinabi nila na si Kristo daw ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. So, dahil dito sa mga sinabi ng pariseyo, sinabi sa kanila ni Jesus ang isa sa mga sikat niyang parable. So, sabi dito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Who is the shepherd? So, sino nga ba yung tinutukoy dito na shepherd o pastol? Sabi sa John 10:11, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, base sa verse na ito, ang ating Panginoong Hesukristo ang mabuting pastol. Who is or who are the lost sheep? So, sino naman itong mga nawawalang mga tupa? Sabi sa 1 Peter 2:25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. So, sino raw yung mga tupa? Ito ang lahat ng taong naliligaw ng landas. Sabi pa sa Isaiah 53 verse 6, sa Tagalog, tayong lahat ay katulad ng mga tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So, ikaw at ako, o tayong lahat, yung tinutukoy na lost sheep dahil tayo ay nawalay kay Kristo. What did the shepherd do to save the lost sheep? So, sinabi di ba kanina sa parable na iniwan niya yung
siyam sa pastulan at umalis para hanapin yung nawawala hanggang sa ito ay kanyang matagpuan. So, gaya ng ating Panginoong Hesus, iniwan niya ang buong langit para tayo na mga nawaglit o nawala ay hanapin at iligtas. Sabi sa Christ Object Lesson 187.4, no sooner does the sheep go astray than the shepherd is filled with grief and anxiety. He counts and recounts the flock. When he is sure that one sheep is lost, he slumbers not. He leaves the 99 within the fold and goes in search of the straying sheep. The darker and more tempestuous the night and the more perilous the way, the greater is the shepherd's anxiety and the more earnest his search. He makes every effort to find that one lost sheep. So, makikita natin na talagang pinapahalagahan nung shepherd o nung pastol yung kanyang bawat tupa. Kasi di ba pwede naman niyang, kumbaga pabayaan na lang niya yung isang tupa na nawawala. Kasi meron pa naman siyang 99. So bakit magpapakahirap pa siya na maghanap kung pwede naman niyang antayin na bumalik na lang yung tupa. Pero alam naman natin o nakita natin na hindi yun yung ginawa ng pastol. So paulit-ulit niyang binibilang yung mga alaga niya para makita niya o mapatunayan niya na mayroon talagang nawawala. At kapag nakasiguro siya na meron ngang nawawala sa kanyang mga alaga, hindi siya natatahimik, kumbaga hindi siya nagpapatumpik-tumpik pa, kundi agad siyang aalis o hahanapin yung nawawalang isa. So handa siyang iwan yung 99 para hanapin yung nag-iisang tupa. So, gagawin niya yung lahat ng makakaya niya para lang mahanap yung isa kahit gaano pa kadilim o kadelikado yung kanyang daraanan. With what relief he hears in the distance its first faint cry. Following the sound, he climbs the steepest heights. He goes to the very edge of the precipice at the risk of his own life. Thus he searches while the cry, growing fainter, tells him that his sheep is ready to die. At last, his effort is rewarded. The lost is found. So, ayun, kaya niyang gawin ang lahat para hanapin yung nag-iisang tupa kahit na ang kapalit pa nito ay ang kanyang buhay. So, ano ba yung ginagawa ng pastol pag nahanap na niya yung nawawalang tupa? So, sabi nga kanina, di ba sa verse 5 na kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong binubuhat o pinapasan. So dito, makikita natin na matapos na mahanap niya yung nawawalang tupa, hindi ito pinapagalitan ng pastol dahil sa gulo o sa pagod na naidulot nito. So hindi siya gumagamit ng anumang pamalo o latigo at hindi niya rin ito pinipilit na sundan siya pauwi. Sa halip, di ba, sa sobrang tuwa niya, dahan-dahan niya itong binubuhat sa kanyang balikat. At kapag nakita niya na yung tupa ay mayroong sugat, hinahawakan niya ito malapit sa kanya. Kumbaga niyayakap niya para maramdaman ng tupa yung init ng shepherd. So dinadala niya ito pabalik sa kanyang kawan ng may saya at pasasalamat dahil hindi nasayang yung kanyang paghahanap. Here is the divine guarantee that not even one of the straying sheep of God's fold is overlooked. Not one is left unsuccored. Everyone that will submit to be ransomed, Christ will rescue from the pit of corruption and from the briars of sin. So, sinasabi dyan na hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa at huwag natin isipin na hindi tayo papatawarin ng Panginoon o ipagtatabuyan niya tayo kapag lumapit tayo sa Kanya dahil sa mga kasamaan o sa mga kasalanang nagagawa natin. Dahil sa parable na ito, pinapakita sa atin na kahit na tayo ay tumalikod o lumayo sa Diyos, sinisikap niyang hanapin at ibalik tayo sa Kanya katulad ng pastol na iniwan yung ibang mga tupa para hanapin yung mga nawawala o naliligaw. At gaya nga nung pastol dito sa parable, makikita natin na mahal tayo ng Panginoon na talagang yayakapin niya tayo o kumbaga i-embrace niya yung buong pagkatao natin. So, handa siyang tanggapin siya anuman yung ating mga nagawa. So, ito po ay isang pangako sa Panginoon, mula sa Panginoon na walang sino man sa kanyang nawawalang tupa ang malilimutan o maiiwan ng walang tulong. So, bawat isa na gustong maligtas,
ay ililigtas ng ating Panginoon mula sa kadiliman at sa kasalanan at mula sa mga kaguluhang nadudulot ng kasalanan sa ating buhay. When the straying sheep is at last brought home, the shepherd's gratitude finds expression in melodious songs of rejoicing. He calls upon his friends and neighbors, saying unto them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." So when a wanderer is found by the great shepherd of the sheep, heaven and earth unite in thanksgiving and rejoicing. So napakasayang isipin na ang buong langit at lupa ay nagsasaya kapag ang isang nawaglit o naligaw ay natagpuan ng ating Panginoon. So dito makita natin na ito ay taliwas sa tinuturo ng mga rabbis sa panahon ni Kristo. Kasi sinasabi nila na kapag ang isang tao daw na nagkasala sa Diyos ay pinarusahan, doon nagkakaroon ng kasiyahan sa langit. Pero ang turo natin Panginoon, sinabi niya na ang pag-destroy o pagsira sa mga tao ay hindi niya gustong gawin. So, ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa langit ay kapag nanumbalik ang imahe ng Diyos sa kanyang mga nilikha. No, sabi nga 'di ba sa verse na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa doon sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So, ang next na parable ay yung parable of the lost piece of silver. So sabi dito na sa lugar na ito, sa lugar nila o sa panahon nila, yung mga mahihirap ay madalas daw nakatira sa mga bahay na iisa lang yung kwarto. At madalas na walang bintana at madilim. So, siyempre, walang bintana, madilim talaga. So, yung mga silid na ito, o yung mga kwarto nila, bihirang-bihira lang nila ginising. Kaya kapag ang isang bagay o isang barya ay nahulog sa sahig, mabilis ito na natatakpan ng mga alikabok at mga basura. So, para mahanap nila yung baryang nawawala, kahit pa umaga siya or hapon, kinakailangan nilang magsindi ng kandila at magwalis ng mabuti doon sa kanilang bahay. At sabi din na kapag nagpakasal daw ang isang babae, kadalasan ay tumatanggap siya ng pera bilang kanyang bahagi o parte doon sa kasal. So, itong nakuha niya parte ay talagang iniingatan niya at pinapahalagahan niya dahil binabalak niya na ipamana ito sa anak niyang babae. Kaya kapag nawala ang isang barya, magiging isang malaking problema ito para sa kanila. At kapag nahanap naman nila ito, ay sobra silang nagiging masaya na yung buong mga kasamahan nila sa bahay, pati sa labas ng bahay, kumbaga yung buong barangay ay kasama niya sa kasiyahan kapag nahanap niya yung barya. So, pagkatapos nga nung parable of the lost sheep, ay nagbigay ulit ang Panginoon ng isa pang parable at sabi dito, na kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? At kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salapi. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. So ito pong parable na ito ay kagaya rin siya nung parable of the lost sheep. Meron ding nawawala na kung hanapin mo ng mabuti ay makita mo rin at iyo ring ikakatuwa at meron din namang pinagkaiba ang dalawang parable na ito. So itong sa lost sheep, alam ng tupa na nawawala siya pero hindi niya alam paano makabalik. So nire-representa nito yung mga tao na nare-realize nila o alam nila na nahiwalay o nalayo sila sa Panginoon. Who does the coin represent? So sinong nire-represent itong coin? Sabi dito, the lost coin represents those who are lost in trespasses and sins, but who have no sense of their condition. They are estranged from God, but they know it not. Their souls are in peril, but they are unconscious and unconcerned. So, ang nawalang barya ay sumisimbolo po sa mga taong naliligaw sa maling gawain at hindi nila namamalayan. So,
So ito yung mga tao na malayo sila sa Diyos pero hindi nila naiintindihan yung kanilang kalagayan o yung kanilang sitwasyon. At sabi pa na ang kanilang kaluluwa ay nasa panganib pero hindi nila ito nalalaman at hindi sila nag-aalala o nababahala. At sa pamamagitan ng kwentong ito ay pinakita ni Jesus na kahit ang mga tao na walang pakialam sa Diyos ay minamahal pa rin sila ng Panginoon at dapat na hanapin pa rin natin sila dahil gusto ng Panginoon na makabalik pa rin sila sa Kanya. So, nire-represent ng lost coin yung mga taong naliligaw dahil sa kasalanan pero hindi nila nalalaman yung kanilang kalagayan.